Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong muli na kami nagkatipon-tipon sa iyong bahay-sambahan upang kami ay mag-aral ng mga salita mo. Sa pamamagitan ng mga salita mo ay lumago at tumibay ang aming pananampalataya. At lahat ng mga paglilingkod namin gagawin ay maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyo. Father God, we ask, Lord, for the guidance of the Holy Spirit to let every one of us, Lord, to understand your word and to understand your will. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na anuman ang iahayag mo sa aming kalagitnaan, lahat ng ito'y patuloy na magiging katibayan sa aming pananampalataya at magiging katatagan sa aming mga pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na masumpungan ang presensya mo sa buhay ng baso sa amin at masumpungan, Panginoong Diyos, ang iyong makapahayagan at gagawin namin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, para sa iyong kapurihan. Pagpalain mong lahat ng mga kamay na nagbigay ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala. At hayaan mo, Ama, na hindi sila magkulang sa lahat ng layunin at nais mo para sa kanila. Salamat po, Ama. Sa iyo namin ibinabalik ang paborit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito. Please open your Bible to Exodus chapter 2, verses 1 hanggang 25 po. Medyo mahaba-haba po yung ating pong pag-aaralan. Babasahin sa gabi ito. Exodus chapter 2 or the whole chapter ng Exodus chapter 2. Ganito po ang sabi niya, at isang lalaki sa lipi ni Levi ay umaon at nag-asawa ng isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at ang kanyang makita na maganda ay kanyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay kinuha niya ang isang takbang yantok, at pinahiran niya ito ng betun at ng sahing, at kanyang isinilid ang bata roon, at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae, upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog. At nagsipaglakad ang kanyang mga amay sa tabi ng ilog. At kanyang nakita ang takba sa katahiliban at ipinakuha sa kanyang amay. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata. At narito ang sanggol ay umiyak at kanyang kinaawaan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae na anak ni Faraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa iyo ng batang ito. Sinabi sa kanya ng anak na Faraon, yumaon ka, at ang dalaga yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at ang dinala sa anak na Faraon. Siya ay kanyang inaring anak. At kanyang pinangalan lang Moises. At sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At nangyari ng araw na iyon, nang malaki na si Moises na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasda ng mga atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Hebreo at ng isa sa mga kapatid. At siya'y nagbasid na magkakabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng 2 araw, at narito na may 2 lalaking Hebreo na nagbabagbag. At kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moises at nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Faraon ang mga bagay na ito ay minitili ang patayin si Moises, datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madian. At siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae at sila'y naparoon na umigib ng tubig. At kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ng kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila'y pinalayas
Datapwat si Moises ay tumayo. Sila'y tinulungan at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel at ang kanilang ama, ay sinabi niya, bakit kayo tumindig na madali ngayon? At kanilang sinabi, ipinagsanggalang kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor, at saka inigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan. At kanyang sinabi sa mga anak niya, at nasaan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin niyo siya upang makakain ng tinapay. At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon at kanyang pinag-asawa kay Moises si Sephora na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki at kanyang pinangalan lang Gersom, sapagkat kanyang sinabi, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw, ng hari ng Ehipto ay namatay. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At ininig ng Diyos ang kanilang ibig. At naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At tiningap ng Diyos ang mga anak ni Israel. At sila'y kinilala ng Diyos. Amen. The lessons that we learn in the life of Moses. Moses is one of those people who are being called by the Lord to be used for His will, para sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan po natin sa binasa nating talata, Moses was an Hebrew from birth. Mula sa pagkasilang ay isa siyang Hebreo. At nakita natin doon na sa takot ng kanyang ina sapagkat at that time, all the Hebrews' children was being killed. Pinapatay po ng Faraon. Sapagkat ayaw na po ng Faraon na madagdagan pa po ang mga anak na lalaki ng Hebrea. Sapagkat natatakot sila na dumarami na po yung lahi ng mga Hebreo. Kaya naman, naisipan po ng nanay ni Moises na siya'y itago. Amen po ba? At sinabi sa talatang iyon na siya'y napakaganda. Kaya naman naisipan ng kanyang ina na itago ito sa loob ng 3 buwan. At pagkatapos ito, ipinaanod siya doon sa ilog, doon sa talahiban, at nakita ng abay ng anak ng Faraon. At nang makita po siya ay inari siyang bilang anak, ngunit pinaalagaan ito sa mismong nanay ni Moises na Hebrea. At nang ito'y lumaki, ibinalik ito doon sa ina, sa itinuturing niyang ina, which is the daughter of Pharaoh. Amen. Pero sa talatang binasa po natin, one day, when Moises was already old, ang sabi po doon ay namasyal siya para tingnan yung kanyang mga kapwa Israelita. Pero doon ay inaaway ng isang Ehipsyo, ang isang Israelita. And what happened? Napatay ni Moises yung isang Ehipsyo. At ang sabi doon sa talatang binasa natin, ibinaon niya ito sa buhangin. At ang kala niya po ay walang nakakita sa kanyang pagpatay. Sa ikalawang araw, may naman nag-aaway. 2 Hebreo naman ang nag-aaway. Ngunit nang ito'y bawalan niya, lalo na yung umaapi doon sa kanyang kapwa. Sabi niya, sino ang naglagay sa iyo bilang pangulo at hukom? At gagawin mo rin ba ang pagpatay na ginawa mo sa Ehipsyo katulad ng pagpatay mo sa kanya sa akin? Natakot si Moises at tumakas po si Moises. Hallelujah. So sa madaling salita, kahit na po si Moises po ay tinatawag na lahi na po ng Hebreo, naging pong lahi po siya ng Ehipsyo because he was drawn from the water by the daughter of Pharaoh. Hallelujah. Kaya kung titignan po natin, amen po ba, napakasalimuot ng buhay ni Moises. Kung titignan natin, hindi po natin naasahan na ang katulad ni Moises ay gagamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. That's why he was called one of the men of God. Tao po ng Diyos, amen po ba, to release the people of Israel from the bondage of Egypt.
Pero bago ginamit ng Diyos si Moises, napakarami niya pong naranasan sa kanyang buhay. He was being, kumbaga, sabi nga po doon sa binasa nating talata, he became strangers. Kaya nga po, nung nagkaroon siya ng unang anak, ang tawag niya po doon sa kanyang anak ay Gersom. Bakit? Sapagkat sinabi niya, I became an alien. Amen po ba? A foreigner to a one land. Amen. Kaya si Moises mismo inaamin sa kanyang sarili na wala siyang sariling tirahan. Hallelujah. Bakit? Sapagkat yun nga po ang nangyari, sapagkat dahil doon sa kanyang paglalayas at wala po siyang mapupuntahan na lugar, napunta po siya sa lugar na kung saan nandoon sina Jethro at naging anak nito si Raquel. At si Raquel po ang naging anak, asawa naman po. Si Sephora po ay naging asawa po ni Moises. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, Moises lived 120 years. Nabuhay po si Moises sa loob ng 120 taon. At makikita natin dito, the great example, what we have learned, the lesson that we will learn from the life of Moses, para po magamit po sa kasalukuyan po sa buhay po ng bawat sa atin. Nakita natin, di po ba, na unexpected. Titignan po ba natin, kung makikita po natin, Moises is a killer. Amen po ba? Masasabi natin killer sapagkat pinatay niya yung Ehipsyo. Amen po ba? Nung nakikita niyang meron nag-aaway na isang Ehipsyo at isang Israelita, pinatay niya po yung Ehipsyo. Amen po ba? Kaya nga po masasabi natin, he's a murderer. Hallelujah. So, in terms of his character, in terms of his life, kung ang buhay lamang po ang pagbabasihan po natin kay Moises, masasabi po natin hindi po siya pwedeng gamitin ng Diyos. Hallelujah. Why? Dahil nga po doon sa kapintasan. Amen po. Dahil doon sa mga bagay na nagawa niya, mga pagkakamali. Pero kung titingnan po natin, si Moises po ay ginamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kabila po nung kanyang naging kapintasan, sa kabila po ng mga bagay na nagawa niyang kasalanan, sa kabila po ng mga bagay na nagawa niyang mga pagkakamali, still, God made him and used him. Ginamit po siya ng Diyos. Kinuha siya ng Panginoon. Mula doon sa kanyang pangalan, mga minamahal ko, he was drawn from the water. Hallelujah. Doon sa pagkakalunod, amin po ba, ay dinroon si Moises. Kinuha po siya at sinave ng ating Panginoon. Kaya nga, naniniwala po tayo na yung buhay ni Moises, may kukumpare natin sa buhay ng basa sa atin. If we are asking, are we worthy? Karapat-dapat ba tayong gamitin ng ating Panginoon? I think, just like Moses, we are not also worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Marami tayong kapintasan. Maaring marami tayong mga bagay na nagagawa na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Even nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, marami tayong mga bagay na pagkukulang at pagkakamali sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga sabi doon we are drawn from the water. Hallelujah. Alam niyo po ba yung water? Yung water na yon, it represents the world. Yung tinatawag na sanlibutan. Tayong lahat ay iniahon ng Panginoon mula doon sa sanlibutan. Inalis tayo. Amin po ba doon sa pagkakalunod? We do not know why, di ba? Kung titingnan po natin, hindi natin namalayan na naririto na tayo, naglilingkod. Narito tayo, nananampalataya sa ating Panginoon. Why? Because there is God's plan to every one of us. Hindi po tayo dinala ng Panginoon sa church for nothing. Naniniwala tayo, kaya tayo kinuha ng Panginoon mula sa sanlibutan, may malaking plano ang Panginoon sa ating mga buhay. But do not question. Wag po nating hayaan na magkaroon tayo ng question sa sarili natin. Ako, gagamitin ng Panginoon. Ganito lang ako. No. Mas masama pa po sa atin si Moises.
Kung taong hindi karapat-dapat, masasabi po nating mas hindi karapat-dapat si Moises. Pero tandaan natin, sabi ng Panginoon, my plans is greater than your plans. And my thoughts is higher than your thoughts. Di po ba? Ang aking kaisipan ay higit sa iyong kaisipan. Ang aking plano ay mas mataas kaysa sa iyong plano. Yan po yung hinahangad at hinanasa po natin. Amen. Kailangan natin matutunan sa buhay ng basa sa atin. Kaya po, ibinigay sa atin yung pamumuhay o yung naging buhay po ni Moises in the Exodus chapter 2. Hallelujah. Para maunawaan natin mabuti mismo yung ating mga sarili. Para makita natin yung sarili po natin. Baka iniisip po natin na hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon kasi ganito ako. Amen? Hallelujah. Kahit po yung mga alagad ng ating Panginoon, they're not perfectly created. Amen po ba? Hindi po sila isang perfectong nilalang ng ating Panginoon, kaya sila ginamit ng Diyos. Katulad ni Pablo, amen po ba, isang mamamatay tao din, pero ginamit ng ating Diyos para sa kanyang dakilang kalooban. At yun din po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa natin. We need to discover, amen po ba, kailangan nating makita ngayon sa buhay ng basa natin that God allowed me and put me in the church for His own purpose. Para ganapin yung kanyang kalooban, ganapin yung kanyang layunin sa aking buhay. Amen? Kasi yung maraming mga mananampalataya ngayon, they cannot able to see themselves na gagamitin ng Panginoon. Kaya nga ang inisip nilang gagamitin yung may mga talento. Amen po ba? Ang inisip nilang gagamitin yung may mga alam, yung may mga matatalino. Yun po yung gagamitin ng ating Panginoon. No. Naniniwala po tayo that everyone that was being called by the Lord, lahat ng mga tao na tinawag ng Panginoon at nilagay sa iglesia, gagamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang kapakanan. Kaya, ano po yung dapat nating matutunan? Amen po ba? Remember, Moses, before he was used by the Lord, kaya nga po, tinrain siya ng Panginoon. Amen? Maraming pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon na ginawa kay Moises para lamang po siya mahubog. Amen? Hinubog muna siya ng Panginoon. Tayo rin, ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kung may mga bagay na nangyayari man sa atin, negatibo man yan ay paghubog ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos. Hallelujah. Ipinaparanas sa atin, di ba katulad din ng mga salita, ipinaranas sa kanilang magutom. Bakit? Para maunawaan nilang mabuti kung paano magtiwala sa Diyos. At iyon yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Kung hindi tayo nakakaranas ng mga negatibong bagay sa ating mga buhay, paano tayo matututo? Kung panay, positibo lamang ang nangyayari sa buhay ng basa sa atin, paano tayong masasanay sa lahat ng bagay na nilalayo ng Panginoon sa ating mga buhay? Just like Moises. Amen po ba? Isipin ba natin na mamamasyal lang si Moises? Upang tingnan yung kanyang mga kababayan, pero sa kanyang pamamasyal, anong nakita niya? Nag-aaway. Hallelujah. At doon sa pag-aaway nila, napatay niya pa po yung isa. Hallelujah. Kung titingnan natin, siguro isipin natin, bakit hinayaan ng Panginoon? Sa tingin nyo, bakit kaya hinayaan ng Diyos na makapatay si Moises? Hallelujah. Sa tingin nyo, bakit kaya nakapatay si Moises ng isang Ehipsyo? Sa tingin nyo po ba, because God wants him to kill and God wants him to be a murderer? Tandaan po natin, isa sa mga utos ng Panginoon, huwag kang papatay. Pero hindi nyo ba inisip, bakit hinayaan ng Panginoon? Gagamitin pala si Moises ng Diyos, pero bakit hinayaan ng Panginoon na makapatay si Moises? May kaparaanan ng Panginoon. Because if Moses did not kill that Egyptian, Moses will not leave Egypt. Hallelujah. Iyon yung kaparaanan ng Panginoon para alisin siya sa Ehipto. Kasi di ba, tandaan po natin, Moses is already a prince of Egypt. Maganda na po yung naging kanyang posisyon.
Tagapagmana na po siya ng anak ng Farao. Kaya kung hindi po siya maalis doon sa Ehipto, mas lalo niyang mamahalin yung mga taga-Ehipto. Mamahalin niya yung lugar ng Ehipto. At dumating sa pagkakataon, kaya niya napatay yung Egyptian, di ba? Sa pamamagitan nun, umalis po siya ng Egypt. Why? Because of the fear to be killed by the Pharaoh. Natatakot po siya dahil mapapatay po siya. Amen po ba? Baka patayin po siya nung Pharaoh. Hallelujah. Kaya, yun po yung isang bagay na hindi natin kayang unawain. Hallelujah. Isipin na lang natin mabuti, mga minamahal ko, ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, ito'y kapasyahan at plano ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. If sometimes nawawalan tayo ng pera, do not lose hope. Hinahayaan ng Panginoon na maranasan mo ang kawalan ng pera para mas lalo kang magtiwala sa Kanya. Minsan ipinararanas din sa atin ng Panginoon na magkaroon ng karamdaman. Hallelujah. We are Christians, we are all believers, pero nagkakaroon tayo ng karamdaman. Bakit? Para mas maunawa ang mabuti na sa kahit na anumang mga karanasan na meron ka, kasama mo pa rin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nariyan ang Panginoon, nagagawa at kikilos sa ating mga buhay. Alam nyo, nararamdaman ko sa buhay ko na right after what happened last Lord's Day, there are tendencies na, because today is my second time para tumayo. The first one is doon sa Bible study kay na Sister Leonie, and now this is the second time after what happened last Lord's Day. Mandaraya ang dyablo. Sinasabi ng dyablo sa akin, babagsak ka. Yung tinatakot niya ako na hindi ka na makatatayo, na pag tumayo ka doon, babagsak ka. Hindi mo nakakayanin tumayo pa. No? Di ba kasi ganyan ang ginagawa ng dyablo? Tandaan po natin, the devil is a deceiver. Pumaparito siya para manira, magwasak, amin po ba, mandaya, amin po ba. Yan ang ginagawa ng dyablo sa buhay ng bawat sa atin. Kaya maraming mga mananampalataya, hindi nila nakukuhang gawin kung ano hinanais ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Why? Not because they cannot. Hindi dahil sa hindi nyo kaya. Kaya hindi natin magawa dahil sa pandaraya ng kaaway. The devil is trying to deceive every one of us. Hallelujah. Dinideceive tayo. Amen to ba? Dinadaya tayo para magulo yung isipan po natin at hindi natin matupad yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At ang sabi doon, amen po ba, kapag binasa po natin ang Hebrews chapter 11, it is about faith. Hallelujah. Sino nakakaunawa doon sa ginawa ni Moises na ito pala yung dahilan kung bakit? Amen po ba? Na lahat pala ng nangyari kay Moises, ito po isang pananampalataya. Hallelujah. Kung tayo po bilang tao, anong tingin natin kay Moises, di ba? According to the story, kung babase lamang tayo sa storya, ano magiging tingin natin kay Moises? He's a bad guy. Because he killed someone. Tama? Kaya nga, di ba, madali tayo bilang mga tao, kahit na sinasabi natin mananampalataya, we are easy to judge according to what we see. Kung ano man ang nakikita natin, madali po tayong humusga, madali tayong humatol. Amen po ba? At maaring mahatulan din po natin si Moises sa nangyari sa kanya. Pero tignan po natin, according to God, mula sa Diyos, ano po yung naging pananaw niya kay Moises? Hebrews chapter 11, verse 24 and 26. Hanggang 26. Tignan po natin, Hebreo 11, 24 hanggang 26. Sabay-sabay po. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Napinili pa niya ang tampalasanin ng kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo
kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Tingnan niyo po, di ba? Sabi ko po sa inyo, kung pagbabasihan po natin ng Exodus chapter 2, madali po nating hatulan kung sino si Moises. He's a killer. He's a bad guy. Hallelujah! Yun po agad yun po yung kagad na lalabas sa lahat, sa isipan po natin. Kung ang pagbabasihan po, of course, dahil sa binasa na po natin ng Hebrews chapter 11, maintindihan natin mabuti na iba yung pananaw ng tao sa pananaw ng Diyos. The judgment of men is really different with the judgment of God. Para sa Diyos, pananampalataya ang ginawa ni Moises. Hallelujah! Pananampalataya pala yung ginawa ni Moises. Ang nakita kasi natin dito, yung pagpatay na ginawa ni Moises doon sa Ehipsyo. Pero kapag dating doon sa Hebrews chapter 11, ipinapakita sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, nangyari ang lahat ng bagay ngayon. Bakit? Kasi meron ng kaisipan si Moises na ayaw niya po na maging anak ng Farao. Maging apo ng Farao. Diba? Nung binasa natin ng Exodus chapter 2, nakita niyo ba si Kristo doon? Wala tayong nakitang si Kristo doon. Hindi natin nabasa ang Kristo doon, mga minamahal ko. Pero bakit sinabi po sa Hebrews chapter 11 verse 26 na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto? Hallelujah! Mga minamahal na kapatiran, kanina nung binabasa natin ang storya ni Moises, bakit siya umalis ng Ehipto? Dahil sa takot. Kasi nakapatay siya ng Ehipsyo eh. Tama ba? Kung yung binasa nating Exodus, without knowing about Hebrews chapter 11, kung ang pagbabasyan lang po natin Exodus chapter 2, bakit umalis si Moises papunta doon sa Madian? Dahil nakapatay siya. Amen? Dahil nakapatay po siya. Madali po natin ito, kahit na alam niyo po, kahit natanungin po natin to sa isang bata na nag-aaral na para i-analyze ang isang paragraph, isang storya, alam ko po na madali po niya sasagutin sa atin kung bakit umalis sa Ehipto si Moises. Dahil nakapatay siya. At natakot siya sa Parao. Napapatayin din po siya kapag nalaman ito. Pero mga minamahal ko, masasabi po ba nating tama ang magiging tama po yung ating sagot kung gano'n ang magiging sagot natin? I think, kung ang pagbabasahin natin ay Biblia, mali ang sagot natin. Bakit anong sagot? Dahil mas pinili ni Moises ang kadustaan ni Kristo kaysa manatili sa Ehipto. Hallelujah! Nakikita po ba natin yung dalawang sanga ng kasagutan sa pamamagitan ng ating mga mata at sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Hallelujah! Kung sa pamamagitan ng ating mga mata at sa pamamagitan ng ating tenga o nakinig tayo ng storya, masasabi po natin, pagbabasihan natin ng storya, umalis si Moises sa Ehipto dahil nakapatay siya. Pero kung pagbabasihan po natin ay pananampalataya, ginawa ni Moises ang bagay na yon sapagkat mas pinili niya si Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Hallelujah! At yan din po yung hinahangad ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Hallelujah! It is, amen po ba, stay away from sin. Alam kasi po niya, alam mismo ni Moises kung mananatili siya sa Ehipto, mananatili po siya doon sa kasalanan. He cannot, kaya nga diba, kaya nga maging si Abraham, amen po ba, nung tinawag si Abraham ng Diyos, ang sabi ng Diyos kay Abraham, leave your hometown. Pwede namang maglingkod sana si Abraham doon sa kanyang sariling
sa bayan niya sa Chaldea Ur. Pero bakit sinabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka diyan, iwanan mo ang iyong mga kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na aking papupuntahan sa iyo. Alam niyo po ba ang mga Israelita, hindi rin po sila pwedeng maglingkod sa Ehipto. Anong sabi ng Panginoon? Lumabas kayo sa Ehipto at pumunta sa ilang, at doon niyo ako sambahin at paglingkuran. Hallelujah. Church, tayo rin po, hindi tayo makapaglilingkod at hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung hindi natin iiwanan ang sanlibutan. Anong sabi ng Panginoon? You cannot serve two masters at the same time. Ang hinahangad ng Panginoon sa atin, kaya nga diba, from the very start, sinabi ko na nga po sa inyo, like Moses, ano ibig sabihin ng Moses? Drawn from the water. Ano po yung water na sinasabi kanina? Sanlibutan. Di po ba? Yung sanlibutan, last 2 days ago, ano nangyari po? Nagkaroon ng baha. Meron din pong nangamatay. Hallelujah. Mahirap na kalaban ng baha. And last night, yung one of the oil tanker ay lumubog sa Limay, Bataan. Hallelujah. Dahil doon sa sobrang lakas ng mga alon, nung umalis po sila sa Zambales, I think, doon sa pinagmulan po nila, doon sa kanilang port, wala pong bagyo, wala pa pong maaraw. Pero pagdating po nila ng Batangas, ay naumpisahan na po sila ng napakalakas na alon. At kagabi nga po, alas 11 ng gabi, yung oil tanker na naglalaman po ng 1,400,000 liters na langis ay lumubog sa Limay, Bataan. At yan ang kinakatakot ngayon ng Coast Guard at saka ng ating Department of Tourism. Bakit? Sapagkat kapag ka nag-spill out yung 1.4 million liters na langis, alam niyo po ba kung saan ang sakop noon? Mula Bataan hanggang Metro Manila. Lahat ng dagat na yan, mapupuno po ng langis. Ganon karami. Hallelujah. Kaya nakakatakot ang tubig. Hallelujah. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Amen. Natatandaan po ba natin yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus nung sila po'y naglalayag, dumating yung malakas na unos, anong sabi po nila? Panginoon, gumising ka sapagkat nalululod tayo. Amen. Ayan, yan po yung tinatawag na illustration spiritually. Kapag sinabing water, of course, amen po ba? Iba yung water na drawing. Amen. Pag sinabing water, yung kalawakan ng tubig, ibig sabihin nito'y sanlibutan. And every one of us, like Moses, we are drawn from the water. Dumating na sa pagkakataon na ganun yung nangyari sa atin. That is the first step. God has drawn us from the water. Hallelujah. Iniako na tayo ng Panginoon mula sa sanlibutan. Amen. Ang nakakalungkot nga lang po, maraming mananampalataya bumabalik sa sanlibutan. But actually, if we will try to understand the story of Moses, it is our story. Hindi po yung storya lamang basta-basta ni Moises, yun po yung storya ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Alam niyo po bang itinago tayo ng Diyos mula sa gawa ng dyablo? Tingnan niyo po, napakaraming tao. Amen po ba? But God made us to be called and be kumbaga, ginawa tayo ng Panginoon na tawagin at ginawa tayong mananampalataya at ilalagay tayo sa isang iglesia. Hallelujah. At ang sabi ng salita ng Diyos, inampun daw tayo. Sinong umampun sa atin? Di ba? Ang Diyos. Ginawa tayong anak ng Diyos. Hallelujah. Lahat tayo. Yan yung kalalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. Lahat po tayo inampun. Amen? That is really also our experience. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, we need to stay away
Kailangan nating mamili ngayon. Tayo rin po na naririto sa loob ng iglesia, all the Christians, kailangan nating mamili. Pipiliin ba natin ng sanlibutan o si Kristo? At katulad ni Moises, mas pinili niya po si Kristo sa kanyang buhay. He esteemed himself, amen po ba, to sacrifice for the church, for Christ. Amen po ba? Mas pinili po, tingnan niyo po, amen, kung iahambing po natin, napakaganda na po yung kalalagayan sana ni Moises. Bakit? Because he is already a prince of Egypt. An inheritor. Amen po ba? Isa na po siya sa tagapagmana ng mga Farao. Hallelujah. Pero mas pinili niya po yung kadustaan ng Kristo. Amen po ba? And masasabi po natin na mas pinili niya po si Kristo bilang kanyang kayamanan kaysa sa normal at natural at na kayamanan ng Ehipto. At iyon ang isang bagay na masasabi natin inangaan ng Diyos kay Moises. Mas pinili niya si Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. And sometimes that is really the problem of the church. Amen? Kaya kahit na po nasa loob na ng church ang maraming mga mananampalataya, sa totoo lang, mas pinipili pa rin nila yung kayamanan ng sanlibutan kaysa si Kristo sa kanilang mga buhay. That's why we cannot able to find. O kaya yung maraming mga mananampalataya, hindi nila makita na sila'y magagamit ng ating Panginoon. Bakit? They are not separated. Hindi pa sila humihiwalay doon sa sanlibutan. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ngayon, mga minamahal ko, na kahit na nasa sanlibutan tayo, kailangan nating makita yung kahalagahan ni Kristo kaysa sa kahalagahan ng kayamanan ng sanlibutan. Choose Christ rather than the treasures of the world. Amen? Stay away from sin. Stay away from the world. Hallelujah. Moses refused what most likely we have life of luxury. Yan yung nangyari kay Moises. Mas pinili niya po yung si Kristo kaysa sa kinang ng buhay na nasa sanlibutan. Acts chapter 7 verse 22. Gawa, kabanatang 7, talatang 22. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan sa mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Tingnan niyo po, di ba? Iyan ang buhay ni Moises. Bago po niya piliin si Kristo, amen po ba? He has already the knowledge of the Egypt. Amen. Nasa kanya na po daw yung mga karunungan at kapangyarihan na itinuro po ng Ehipto. Hallelujah. Kaya nga sabi doon, marunong na po siya hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya nga hinangaan siya ng kanyang lolong Pero Bakit? Kasi nakapagtayo siya ng isang kaharian. Amen po ba? Natalo niya po si Ulysses, di ba? At siya po yung itinuring na mas apo. Hallelujah. Kasi nga sobrang dunong na po ni Moises. Kilalang kilala na po si Moises sa buong Ehipto. Pero tignan niyo po, kahit na anong kinang, kahit na anong dunong, hallelujah, hindi niya po iyon ipagpapalit kaysa kay Kristo. Moses chose to suffer affliction with the people of God. Mas pinili niya po kahit na marami siyang hirap na mararanasan kasama ang bayan ng Diyos, kaysa po na mamuhay ng may kayamanan doon sa lugar ng Ehipto. Hallelujah. Di ba anong sabi ni Pedro? Hindi tayo taga-lupa, tayo ay taga-langit. We're all alien of this world. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng mahalin ang sanlibutan kasi hindi tayo sa sanlibutan at hindi tayo para sa sanlibutan. Amen? Kaya yan ang dahilan kung bakit makikita po natin yung naging buhay po ni Moises, why he left Egypt and went to Madian. Hallelujah.
Kasi di ba, yung storya na binasa po natin, nung nagpunta siya sa Madian, yun ang naging dahilan para magkaroon siya ng asawa. Amen? Amen? Yun ang dahilan kung bakit, ang sabi, bago nga siya nakapag-asawa, anong sabi doon sa talata na binasa po natin, tinulungan niya muna si Sephora kasi may dumating na mga pastor na inaapi sila dahil mga babae. Hallelujah. Pero hindi pala eh. Kapag titignan natin at pakikinggan natin yung storya, madali tayong mahumusga, madali tayong umatol na ito ang dahilan kung bakit si Moises ay napunta sa Madian. Pero hindi po. It is for the sake of Christ. Kahit tayo pong nandito na ngayon, ang dahilan kung bakit naririto tayo, nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo, ang dahilan po nito ay si Kristo. Walang ibang dahilan. Huwag ko yung paparito sa church dahil kay pastor o dahil kanino man. Amin po ba? Ang tunay na dahilan kung bakit nandito tayo ay dahil kay Kristo. Every one of us should really learn about those things. Amin po ba? Kaya amin po ba, kahit na meron tayong nararanasan, because there is no perfect church. Kahit na meron tayong nararanasan, nakakaiba sa loob ng iglesia, stay in the church. Bakit? Hindi ka nandito sa church just for men. Nandito ka sa church for Christ. Kaya kung sasabihin mo sa akin, ayoko na dito sa iglesia, hindi mo tinanggihan ang iglesia. Ang tinanggihan mo si Kristo. Hallelujah? That's why God cannot, hindi po tayo magagamit ng Panginoon kasi ganun yung pananaw natin. Hallelujah? Kaya kung nanlulupaypay tayo, nangihina tayo, at may mga bagay na pumipigil sa atin, hindi, gagawin ko ang bagay nito kasi gagawin ko ito para kay Kristo. Dapat ang lagi nakikita natin. Kaya pala sabi sa Hebrews chapter 12, di ba? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lagi mong titignan si Kristo. Wala kang ibang titignan sa loob ng iglesia kundi si Kristo. Hallelujah. Stay away! Sabi nga doon, Moses left Egypt for the sake of Christ. Inayawan niya ang kasalanan na namumuo doon sa Egypt at mas pinili niya si Kristo. Pangalawa, Acts chapter 7, verse 25 to 28. At ang isip niya ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya. Datapwat hindi nila napag-unawa. At nang kinabukasan ay napakitan siya sa kanila samantalang sila nag-aaway. At sila ibig sana niyang pagkapain at sinasabi, mga Ginoo, kayo'y magkapatid, bakit kayo'y nag-alipustaan? Datapwat itinulak siya ng umalipusta sa kanyang kapwa-tao na sinasabi, sino ang naglayo sa iyo ng puno at tukong namin? Ibig mo bagang ako'y patayin mo, na gaya ng pagpatay mo kahapon sa Ehipsyo? Church, sa binasa natin talata, ito repeated. When Stephen, nung si Esteban po ay mahuli at papatayin, ito po yung kinuwento po niya tungkol kay Moises. Ang sabi po dito sa talata na binasa po natin, at that time, Moses cannot able to understand. Di po ba napakahirap na umaawat ka na nag-aaway, ikaw pa naging masama? Amen po? Naranasan niyo po ba yon? Na may nag-aaway, umaawat ka, ikaw pa yung naging masama? Hallelujah? So, anong nangyari? Moses really have that patience. Hallelujah. Kung titignan po natin, amen, nung tinawag ng Panginoon si Moises, bakit siya tinawag ng Panginoon? Para iligtas ang Israelita. Hallelujah. Kung may mga tao po na hindi kumilala sa iyo, yung mga tao po, amen po ba, na tinulungan mo pero walang utang na loob. Okay, at tatanungin ko po kayo, meron na po ba kayong ganon? May mga tao na po ba kayong tinulungan pero walang utang na loob? Marami. Amen. Ang tanong, tutulungan niyo po ba sila uli? O, di ba? Hindi na. Hallelujah. Kasi tao tayo di ba? Kainaan natin yun. Tinulungan ko na nga siya, pastor
Kaso, hindi naman niya ako kinilala na yung tinulungan ko siya. Hallelujah. Tapos, tutulungan ko siya. Ano ko? Kilo? Amen. So, hindi ko na siya tutulungan. Pero alam niyo po ba, kakaiba si Moises. Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, Moises, pumunta ka sa Egypt, iligtas mo ang aking bayang Israel. Tandaan niyo po, nung nag-aaway yung dalawang Israelita, hindi siya kinilala. Hallelujah. Kaya nga sabi ko po sa inyo, walang utang na loob. Hallelujah. Pero anong ginawa ni Moises? Instead of, kumbaga, imbis na po siya ay magtampo, isipin niyang mabuti na, hindi ako dapat tulungan yung mga yan. Nung tinulungan ko na nga yung mga yan, pero ako pa naging masama. Hindi po. Why? Because Moses have that patience in his heart. Mga kapatiran, hindi tayo magagamit sa loob ng church kung wala tayong patience. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kailangan mo, patience. Hallelujah. Kailangan natin patience. Kung may mga kapatiran na ginagawa ka ng masama, ang kailangan mo, patience. Hallelujah. Kung nararamdaman mo sa sarili mo, hallelujah, na sa loob ng church may problema ka sa mga kapatiran, ang kailangan mo ay patience. Katulad ni Moises. Hallelujah. Amen. Kailangan mo patience. Kasi kung wala kang patience sa loob ng church, hindi ka pwede sa loob ng church. Kasi hindi lahat matino sa loob ng church. Amen. May mga bagay talaga na masusubukan ka. Amen po ba? Kaya nga, nakakatuwa si Moises na sa kabila ng bagay na yon, after 40 years, amen po ba, tinrain siya ng Panginoon doon sa patience na yon. Amen. Kaya nung inutusan siya ng Panginoon, hindi niya napinansin. Na hindi niya inisip na itong mga taong ito walang utang na loob. Hallelujah. Ang nasa isipan niya lang, sundin kung ano yung inuutos ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, you need patience. Amen. You need patience. Hallelujah. Number 3, yung tinatawag na excuses. Hallelujah. Kaya hindi magamit-gamit ng Diyos ang maraming mga mananampalataya because we have so much excuses. Ano excuses natin? I cannot do this because, I cannot do that because, amen. Yan po yung tinatawag na excuse. Hindi ko magagawa yan kasi, amen. Hindi ako pwede dyan kasi, amen. Yung marami tayong kasi, hallelujah. So, kaya pala hindi tayo maging productive bilang isang mananampalataya. Si Moises din kasi marami siyang excuse, di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, na sa kabila po ng kawalan ng bagay na yon ni Moises, amin po ba, humanga pa rin ako kay Moises. Kasi dumating pa rin sa pagkakataon, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na gagamitin kita, nagpagamit pa rin siya sa Panginoon. Church, mga anak ng Diyos, get rid of all excuses in your life. Hallelujah. Tanggalin po natin yung excuses. Kung may pangamba tayo, kung may takot po tayo, amin po ba? Huwag na nating hayaan na manaing po yan. Sabi ko nga sa inyo, ang diablo, ganyan ang ginagawa sa buhay ko. Tinatakot ako. Amin po ba? Pinupuno ako ng pangamba. Amin. Pero, God is good. Amin po ba? Maaring takutin niya ako. Amin. Pero yung takot na yon, mapagtatagumpayan ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Kapag napadaig po tayo dun sa takot at pangamba, walang mangyayari. Kaya siguro maraming mga mananampalataya, kahit nasa loob sila ng church, amin po ba, kahit na sinasabing sila'y mananampalataya, punong-puno sila ng pangamba. Ano po bang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 6:33? Seek ye first His kingdom and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Huwag mong unahin yung mga bagay na takot at pangamba na meron ka. Seek first His kingdom and His righteousness. Do it because that is His will. Do it because that is God's righteousness. Do not mind anything. Amen po ba? Huwag mong hayaan na magambala, magulo ka ng lahat ng bagay. Alam niyo po, minsan may mga plano tayo, may gusto tayong gawin. Amen po ba? Tapos kapag i-share mo sa iba, alam mo, gusto kong maging ganito. Tapos ano sasabihin sa iyo nung sinyeran mo? Ay, ako sa iyo, hindi ko yan. Kasi medyo mahirap yan, kasi ganyan-ganyan. Di ba sisiraan ka ng loob? So, imbis na palakasin ka, lalo kang panghihinaan ng loob. Si Lord, amen po ba, nung sinabi ni Moises na hindi ako marunong magsalita, huwag ka mag-alala. Andyan yung kapatid mo. Magpapahayag ako sa iyo, ipahayag mo dun sa kapatid mo. Magsasalita ako sa iyo, magsasalita ka sa kapatid mo. Hallelujah. Hindi tinignan ng Panginoon na wala kang makakaya. Hindi sinabi ng Panginoon, ay, hindi ka pala marunong magsalita. Ano na lang ako? Di ba? Hindi niya sinabing, sige, si Aaron na lang yung aking tatawagin. Siya na lang yung aking gagamitin. No. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Hindi nagkamali yung Diyos. Amen? He's really right. Oo, alam, tama. Naniniwala po ba kayo? Alam ng Panginoon ko ano yung hindi natin alam? Di ba? Alam niya yan. Nung tinawag tayo ng Panginoon, alam niya rin na hindi tayo marunong ng ganyan, hindi tayo marunong ng ganito. Alam niya yon. Pero naniniwala tayo kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon yan, magagawa natin. Philippians chapter 4 verse 13 said, anong sabi? Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na aking kalakasan. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah! Kapag sa'yo, hindi mo kayang gawin. Amen po ba? Pero kapag kasama mo ang Diyos, kaya nating gawin. Hallelujah! Higit pa. Amen? Higit pa. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya kung kayo'y magsisikain man, o magsisiinom man, o ano man ang inyong gagawin, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalhati ng Diyos. Hallelujah! Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Gawin natin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Sa ikalwalhati ng ating Diyos. Hindi importante na kaya ba natin o hindi. Ang importante, gagawin natin ito kasi ipinagagawa ng Panginoon. Hallelujah. Amen? So, avoid excuses. Simula ngayon, i-avoid na natin yung excuses. Kung may binapagawa sa atin ng Panginoon, anong sasabihin natin sa Panginoon? Yes, Lord. Amen? Gagawin ko, Panginoon. Hallelujah. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo ito? Yes, Lord. Gagawin ko po yan. Hallelujah. Alam ng Panginoon hindi mo kaya. Alam ng Panginoon na hindi, amen po ba, mahina ka dyan. Hallelujah. Pero kapag ipinagkatiwala mo na ito sa Kanya, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Hallelujah. Tinuturuan tayong lahat ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmayabang talaga. Wala tayong kaya. Pero kapag nagtiwala tayo sa Kanya, kayang-kaya natin yan. Hallelujah. Kayang-kaya natin gawin yan. Kaya nga, even the Word of God, yung salita ng Diyos, kapag nagbabasa tayo, hindi natin maintindihan ito sa sarili nating karunungan. Pero tingnan nyo, kapag nag-pray tayo, Lord, tulungan mo ako na maunawaan ng salita ng Diyos, then God will allow you to understand the Word of God. Amen? Kasi wala talaga. Sino ba nakakaunawa sa salita ng Diyos? He's God and we are just mere man. Tao lang tayo. Pero kapag nagtiwala tayo sa Kanya, ibibigay ng Panginoon sa iyo ang pag-unawa. Hallelujah. Do not lean on your own understanding. Trust in the Lord always. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen. Huwag tayong mangamba. Hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Si Moises, alam niyo po ba kung ilang taon nung tinawag? Si Moises po, nung tinawag po, 85 years old. Meron na po ba sa inyong 85? Di ba?
Wala pa po, di ba? So, pwede tayong gamitin. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, matanda na ako. Hindi po. Hallelujah. Ang tumatanda sa atin, edad. Pero ang espiritu natin nananatili ang bata. Amen? Hallelujah. Maaaring sumusuko ang katawan kasi nga yan ang disenyo sa katawan natin. Hallelujah. Amen? Kaya, ang pinaka-the best, huwag abusuhin ang katawan. Para lalong lumakas ang katawan at magamit ng Panginoon. Hallelujah. Huwag abusuhin ang katawan. Amen? Ay, puyat ng puyat. Hallelujah. So, wag nating abusuhin ang ating katawan. Magpahinga din kapag may time. Hallelujah. Kasi yung pahingang gagawin natin, kaya nga, tignan niyo po, kahit ang Lord, di ba? Tignan niyo ang Panginoon, hindi ba tayo inutusang magpahinga? Nilikha niya ang 7 araw. 6 na araw magtrabaho, 1 araw magpahinga. Pero alam mo ginagawa ng tao? Kulang pa ang 7 araw. Gusto pang maging 8 araw. Hallelujah! Pero hindi po eh. 6 na araw kayong magtatrabaho, pang 7 araw, magpahinga kayo. Amen? Kung halimbawa po, naglalaba kayo ng 6 na araw, pang 7 araw, huwag ka na maglalaba. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, magpapahinga ako. Para sa'yo. Amen? Oh, kasi kailangan yun eh. Kasi si Lord mismo, si Lord ba, nagpahinga o hindi? Oh, tingnan niyo po. Hallelujah! Kaya dapat magpapahinga ka rin. Hallelujah. Si Lord nga, bakit? Sa tingin mo po ba, mas malakas ka ba kay Lord? Hindi. Hallelujah. Kaya dapat alagaan natin yung ating mga sarili. Hallelujah. And lastly, Moses is the most meek person in the whole world. Numbers 12 verse 3. Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Hallelujah. He's very meek. Amen po ba? Pag sinabing meek, mas mababang loob. Hallelujah. Humble. Hallelujah. Yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Be humble. Come on, church. Tayong lahat, kailangan natin maging humble. Kung gusto mo magamit ka ng Panginoon, kung gusto mo maging kapakinabangan ka sa Panginoon, be humble and be meek like Moises. Hallelujah. Amen? Di ba? No, si Moises, 40 days and 40 nights doon sa Mount Sinai. Amen? Hallelujah. 40 days and 40 nights. Wala po siyang kinain. Fasting. Amen. Nung pagbaba niya, mga minamahal ko, the people cannot able to stare their eyes to Moses because he's filled with God's glory. Hallelujah. Pero, alam niyo po ba na hindi niya nakuhang magmalaki o magmayabang sa iba? Dahil naniniwala siya, lahat ng bagay na gawa niya dahil sa Diyos. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 5, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, be meek. Hallelujah. Kailangan maging meek ang bawat sa atin. Huwag nating hayaang mawala yung meekness sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. Kung gusto nating maging epektibo katulad ni Moises, amen po ba, ay maging meek ang bawat sa atin. Ano daw yung 4 na bagay? Number 1 is stay away from sin. Hallelujah. Number 2 is be patient. Hallelujah. Number 3 is avoid excuses. And number 4, be meek. Amen po ba? Like the Lord Jesus Christ. Be humble like the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya yan yung ilang bagay. Sabi nga, yan yung mga bagay na matututunan natin sa buhay po ni Moises. Hallelujah. Huwag nating hayaan na nasa buhay natin, amen, ay manaig yung ating sarili. Hallelujah. You are already drawn from the water. Amen to ba? Iniahon na tayo at tayo inampunan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mga anak na ng Diyos.
Huwag natin hayaan na manaig yung ating sariling kakayanan, sarili nating kapasyahan. Amen po ba? Let us choose Christ. Amen po ba? Sabi nga po natin, oh my soul, choose Christ in your life. 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 Hallelujah! Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat tunay na kaming lahat, Panginoong Diyos, ay nakita namin kung paanong meron kang plano at may mga bagay na layunin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos, na panaigan ang aming mga sariling takot at sariling pangamba, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na patuloy namin makita at piliin ka namin, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong God. At alisin mo mga pangamba at lalo kaming makita mo na nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos, upang kami magamit sa iyong dakilang gawain. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at hayaan mong lagi naming masumpungan ng iyong pag-ibig at lagi naming masumpungan ang iyong habag sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan at sa aming pag-uwi. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at hayaan mong manatili ang kabutihan mo at katapatan sa amin. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Thursday.